Nako mga kababayan, ganito pala ang sitwasyon dito. Actually, ito yung part 2 ng video natin na kung saan sa kabilang bahagi ito. Nung nakaraan, pinakita ko sa inyo yung kabilang bahagi nito at di hamak na mas mahaba itong kabila. And titingnan po natin ito kung ano nga ba ang mga sitwasyon dito, ano nga ba ang mga pagbabago under the leadership of Mayor Isko Moreno. Na-check naman mga kababayan, abay ikakagulat po ninyo. Nakitang-kita naman po unang-una yung location po dito, makikita nyo kung gaano ho kaganda. 'Di ba? Kung gaano ho kalinis, talagang isa kasi yan sa mga inutos talaga ni Mayor Isko Moreno na kung saan hindi lamang po ang part ng Divisoria kundi lahat po ng parte nitong Maynila ay dapat hong linisin. At dito nga po mga kababayan sa Intramuros Bridge, itong kabilang bahagi, which is nung una nga talagang doon tayo sa kabila at ito naman, nandito naman tayo sa kabilang bahagi. Grabe guys, napakaganda. Although, yung project ho na ito, ay itong bridge ho na ito ay naging project po ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero syempre, sa pakikipagtulungan din po ng walang iba nung kundi ang ating pinakamagaling na mayor na si Mayor Isko Moreno. Dito mga kababayan, makikita natin kahit nga yung katubigan po dito sa may Pasig River, abay talagang nami-maintain at isa po yan sa mga inutos talaga ni Mayor Isko Moreno na ayusin at linisin yung mga estero at saka yung katubigan po dito sa Pasig River. And salamat naman dahil nga naging mayor po si Mayor Isko Moreno. Dahil mga kababayan, sa pagiging mayor niya at this time, marami ho talaga tayong nasaksihan na talagang ilang araw pa lamang ho ng pagkakaupo ni Mayor Isko Moreno, abay marami na talagang nagbago. Dito mga kababayan, talaga naman may mga iilan-ilan dito dati na mga nagtatapon. Doon nga sa kabila, mayroon. Kaya naman talagang dapat ho sa ating mga kababayan din ay magkaroon po tayo ng mga disiplina po sa ating mga sarili. So napakaganda dito. Talagang, alam mo, kapag mayroon talaga tayong mga leader na mga matitino at iniisip yung sambayan ng Pilipino, abay magkakaroon talaga tayo ng mga lugar, yung mga lugar dito sa Pilipinas na parang matatalo pa natin yung ibang bansa. Dito pa lang mga kababayan, makikita na po natin kung ano talaga, kung gaano kalaki ang improvement sa pagtulungan ni Mayor Isko Moreno noon sa national government, which is sa pamumuno naman ni Rodrigo Duterte bilang Pangulo ng ating bansa noong 2016 up to 2022. So grabe So malapit na po tayo sa may mismong bridge at grabe kabayan Napakaganda nga naman. And isa po ito sa mga naging tourist spot talaga ng ating mga kababayan. And pagdating po ng mga alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8 hanggang alas 9, talaga napakarami po ng mga pumupunta dito. Ito pong nilalakaran ko, nagmimistulang tambayan ito ng ating mga kababayan pagdating po ng hapon. Ngunit nung ako ay pumunta dito, kaya nakikita nyo naman, wala masyadong tao sapagkat nung pumunta po ako dito, ay alas 12 po ng tanghali. Kasi pagka medyo hapon na kasi talaga tayo pupunta, masyado ng crowded ho dito at hindi ko na maipapakita sa inyo ng mas maayos yung location ho dito. Eto na mga kababayan, sa mismong tapat na po tayo ng Intramuros Bridge na kung saan talagang masasabi ko lang ay talagang pang world class itong tulay ho na ito. Diba? Napakaganda, napakalinis at saka eto namang esplanade talagang noong panahon po ni Mayor Isko Moreno ay tuloy-tuloy talaga yung pagsasaayos nito dito mga kababayan. Isa po din ito sa pinagmalaki po noon ni Mayor Isko Moreno. And ngayon mga kababayan, kita nyo naman yung katubigan, di ba? Talagang yung katubigan dito napakaganda, wala talagang walang etche-buretche itong si Mayor Isko Moreno. Kundi pagkaupo bilang mayor ng Maynila, agad kumilos mga kababayan. And isa nga po yan sa mga sinasabi ni Mayor Isko Moreno na dapat nga di umano yung pamamahala ng mga flood control ay dapat ilipat na lamang sa local government para naman kapag pumalpak ay kaagad masawata or mabigwasan yung mga salarin sa pagdulot po ng pagkakaroon ng mga matinding baha dito po sa NCR. Kasi mga kababayan, noong nakaraan nga, noong nagkaroon po ng mga pagbaha, isa po yan sa mga sinabi ni Mayor Isko Moreno. Nakita kasi talaga ni Mayor Isko Moreno napakalaki po ng problema lalo-lalo na pagdating sa mga flood control dito nga po sa Metro Manila, dito sa Maynila. Kita nyo naman, itong nakaraang mga baha talagang sayuin, Nagkaroon dyan dahil sa Top Avenue, nagkaroon ng mga matitinding pagbaha dyan mga kababayan. Kaya yan po ang sinasabi po ni Mayor Isko Moreno. Siyempre, kita nyo naman, talagang napakaganda. Wow, grabe, pang world class talaga dito mga kababayan. Kaya ganyan pa man, ako man din po ay nagpapasalamat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sapagkat dahil sa kanyang pamumuno at sa pakipagtulungan ng local government under the leadership of Mayor Isko, abay naging ganito po ang lugar dito po sa Intramuros Bridge mga kaibigan.
Napakaganda ho at napakalinis. Isa po yan sa mga adikain at alam naman po natin na si Mayor Isko Moreno, talagang isa po yan sa mga sinabi niya. Even nung kampanya pa lamang, nung hindi pa siya naging mayor, na talagang lilinisin niya ang Maynila. Kaya nga po sa ngayon, patuloy po na winawasak, patuloy po na ginigiba yung mga naka-obstruction na kung saan yung mga barangay na itinayo nga po diyan sa mga bangkita. Na di umano, ay ito ay sa pamumuno pa ng congressman. So yan ang sabi-sabi mga kababayan. And dito mga kababayan, nung pumunta kami dito noong nakaraan, mayroon nga naman dito may mga papailan-ilan po ng mga basura. But isa sa pagka-upo po ng Mayor Isko sa kanyang utos na di umano talagang ayusin kaagad itong Pasig River, no, itong lahat ng katubigan, mga estero, mga barado ng mga kanal. Kaya isa po yan kaagad sa mga tinutukan kaagad ni Mayor Isko Moreno. Kaya nagpapasalamat po ako. And marami pa siguro dyan mga barangay na mga nasa obstruction mga kababayan. Kaya may pakiusap tayo diyan po sa mga barangay captain na kung saan kapag sa pagkaalam po ninyo na yung inyo po mga barangay diyan ay yan po ay against the law or yan po ay nasa bangkita, huwag na po nating hintayin na i-demolish pa ng local government ng Maynila. Magkusa na po tayo. Dahil kahapon po mga kababayan, marami po mga barangay hall na talagang giniba under sa pamumuno naman po ni General Suka. Talagang grabe, binanat-banatan talaga yung mga barangay hall. Talagang giniba-giba. Wala naman silang magagawa yung mga barangay captain sapagkat nga sinasabi nga po natin, no one is above the law. And ang mali ay mali, ang tama ay tama. Ang mali ay kailangan talagang magiba yung mga barangay hall na nakalagay nga po dyan sa mga bangkita. Although nakakalungkot dahil nga po marami mga barangay hall na ginigiba sa utos po ni Mayor Isko na kung saan ay hindi pa po nagagamit at mga bagong-bago pa lamang mga kababayan. Ngunit nga po talagang sayang sapagkat hindi po yan milyon po yan. Meron nga po ako nakitang barangay hall dyan nung giniba lamang noong nakaraan na di umano may nakalagay doon na 9 million yung gasto sa pagpapatayo po ng isang barangay hall na napakaliit naman. So, di ba, napakalaki po ng gastos which is ako nga nung nagpatayo nga ako ng bahay almost 1 million. Halos matapos na yung napakalaki mga kababayan. Pero ito talagang grabe ang laki po ng mga ginagastos po nila. And ayun nga po sa sabi-sabi, meron di umanong ginastos sa 19 million. Doon naman sa barangay 313 na kung saan sa ngayon po ay malapit na pong matapos i-demolish ng mga demolition team dyan po sa Maynila. So nakakalungkot po dahil hindi po yan biro. Ngunit sabi nga po ni Mayor Isko ay siyang mananagot yaong mga dapat hong managot sa mga pagpapagawa ng mga project ko na yan sapagkat yan po ang mga ginamit yan ay hindi naman po nila pera kundi pera po ng taong bayan. Yan po sinabi ni Mayor Isko na kung saan talagang may mananagot at kanyang pananagutin. And sa ngayon naman daw ay gumugulong na po ang mga investigasyon patungkol dyan sa mga barangay hall po na tinayo dyan sa mga bangkita. So nagpapasalamat po tayo once again kay Mayor Isko Moreno sapagkat inaaksyonan yung mga dapat aksyonan, lalo-lalo na nga po yan po ay pera po ng taong bayan. Maraming salamat mga kababayan and don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated sa ating mga bagong video na kung saan tayo po ay mag-update at magbibigay ng mga impormasyong makatotohanan lamang dito po sa Maynila. Hanggang dito na lamang muna. Kita-kita po tayo sa next video. God bless everyone.